Maraming tao! Bagong taon! General Andres de la Cruz Angkan ng Bayani, 5 anak na bayani bago ikasal, sumabak sa digmaan, silang lahat ay nagbuwis ng buhay. Natitira lamang si Gabriel, ang baliw, nag-iisa sa pamilya. 5 anak lalaki ni General Andres walang nag-asawa. Ang 5 anak ay nasa 5 digmaan, ngunit namatay sa parehong araw. Mayroong nagtutulungan. Gustong lipulin ang pamilya de la Cruz. Gabi! Ay, halika! Mga kaibigan, mga bayani nagbuwis ng buhay para sa bayan, pinagmamalaki ng pamilya de la Cruz. 5 anak, walang umuwi. Natitira lamang si Gabriel. At siya ay baliw. Hindi akalain na ang pamilya de la Cruz magkakaroon ng ganitong kapalaran. Sayang ang pamilya de la Cruz. Magtiwala kayo habang buhay ako, di babagsak ang de la Cruz. Gabi up, yung mga kapatid ay nagbuwis ng buhay. Ang pamilya de la Cruz natitira lamang ikaw. 3 taon na, ngayong tanghali, sana magising ka na. Miguel Reyes at si Rosa Villanueva nandito para bumisita. Miguel Reyes pala at ang pamilya Villanueva. Pasensya sa pagkukulang. Matandang Andres, nandito ako ngayon para ipaalam sa inyo na ang kasal ni Rosa ay wala na. Mula ngayon, siya ay akin. Ano? Rosa, ikaw din ba ay sumasang-ayon? Rosa, si Gabi ay mabait sa iyo. Ang tagumpay ng Villanueva ay dahil kay Gabi at tulong ng De La Cruz. Rosa, nakalimutan mo na ba kung gaano kakaingatan ni Gabi? Ate, hindi ka na magiging asawa ko. Mahal kita. Matanda, Andres. Si Gabriel ay baliw na paano niya ako pakakasalan. Mabait siya sa akin. Siya ang nagpasiya. Ang nagmamahal sa akin ngayon, si Miguel. May kapangyari. At kinikilala ng palasyon ng dragon. Ang baliw na Gabriel, di man lang pantay sa isang daliri ni Miguel. Itay! 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 Itay, alagaan mo ang iyong sarili. Si Gabriel ay baliw, pero nandito ako. Asa akin ang De La Cruz. Di babagsak ang De La Cruz. Kayo mga walang alam, pakinggan ninyo, si Gabi ay hindi baliw. Siya ay henyo! Matandang Andres, si Gabriel dati ay henyo sa buong bayan. Ngunit dati na lang, 5 taon na ang nakalipas. Ngayon siya ay isang basura, isang baliw na pinagtatawanan. Phoenix Reborn, habangin ang muling pagkabuhay sa oras ng tanghali. Liwanag ng araw, Gabi, muling babalik. Kayo sasabihin ninyong pagsisisihan ito. Itay, Gabi, ngayon, nasa tuktok ka na ng mandirigma. Malapit ka na sa antas ng tagapagligtas. Kung gusto mong sumulong para maging walang katapat, kailangan mong sanayin ito. Itong mga sining na nawala sa palasyo ng dragon. Takong sining ng palasyo. Ang pamilya de la Cruz, dating nangunguna sa mandirigma. Ngunit ang iyong lolo, nalaman ang panganib pinatay lahat. Siya lang ang nakatakas na lang sining. Langit sanayin ito para labanan ang kalaban. Sanoy ko. Magaling. Gabi, matapos sanayin ito, 3 taon kang magiging babo. Kailangan ng matibay na loob para labanan ang kapangyarihan nito. Para sa tanghali ng tag-araw, makabangon ka at maabot ang antas ng mandirigma. Ngunit napakadelikado ng proseso nito. Ikaw, isang panandaya lang naman. Itay, sanayin ko. Sa tanghali ng tag-araw, dadalhin ko ang pamilya de la Cruz sa tuktok ng mundo. Magaling. 3 taon. Posisyon at singsing ng dragon, muna itong itago. Ang lahat, abangan niyo ako. Lolo, ang mga kwentong ito para lang lokohin si Rosa at wag iwan si Gabriel. Ngunit, nakakalungkot. Bibo! Halika dito! Ikaw na ito, sabihin ko sa'yo. Walang nagkakagusto sa'yo. Lolo, wag na po kayong magpanggap. Si Gabriel ay babo. Walang babae, kahit bulag ang makakagusto sa kanya. Pinunit ng Villanueva ang kasal at naging nobya ni Miguel. Ang pamilya de la Cruz ay napahiya sa libing na 5 anak. Tinala ang nobya ni Gabriel at pinahiya ang de la Cruz. Pinapahiya si General Andres e pamilya de la Cruz sa harap ng lahat. Sa libing ng de la Cruz, pinahiya sila ng pamilya Reyes. Mula ngayon, patuloy silang tatawanan. Sino pa ang mapapakasal sa de la Cruz? Ang pamilya de la Cruz ay mawawala na. Sino ang nagsabing walang mag-aasawa kay Gabriel? Hindi siya mag-aasawa. Ako ang mag-aasawa. Ano?
Paano nangyari? Siya ang unang ate. Imposible. Siya ang unang ate at mag-aasawa ng ko. Ikaw ba ay pumapayag? Payag! Payag po ako! Ang gaganda nilang lahat. At mga henyo sa iba't ibang larangan, walang laban si Rosa dito. Si Gabriel na bibo. Napakasuwerte niya. Ikaw! Ikaw ay pangit! Andorra? Ikakaset sa puho na ito! Ang buhay mo ay magiging katatawanan ng lungsod ng Ilaya! Ikaw ang bibo! Bibo! Ikaw! Gabriel, napapanggap lang sila. Para lang tulungan ang pamilya mo. Akala mo may nagkakagusto sa'yo? Sa ngalan ng langit at lupa at ng kaluluwa ng aking kapatid, ako, Andrea Santiago, ay pakakasalan si Gabriel de la Cruz. Magpapakasal ngayon, hindi maghihiwalay, hanggang sa kamatayan. Totoo ba ito? Mandirigmang babe pakakasalan ng bibo? Nalunod ba kayo sa alak? Magaling! Ako si Andres de la Cruz. Salamat sa inyo! Ang tapang, sa libingan, patotoo ang kaluluwa. Mga ate ng De La Cruz talagang ikakasal sa siraulo na si Gabriel. 5 magagandang babae, hindi lang magagaling, kundi nasa likod nila ang mga pinakamalalaking pamilya. Sa tingin ko, hindi matutumba ang De La Cruz. Sila handang mamatay para sa De La Cruz. Ang tapang ng mga babae. Walang utak! Ikakasan sa siraulo! Hindi ba kayo natatakot? Pakinggan nyo! Patay na ang De La Cruz! Kasama na kayo! Sa tingin ko, niloko lang sila ni matandang Andres sa halip na maging senyorita. Pinili nilang ikasal kay Gabriel. Para lang masaktan. Sino ang nagsabing si Gabi ay si Raulo? 10 minuto na lang. 11 na. Magiging tanghali na. Dapat kayong magpasalamat na masaksihan mismo ang pagbabalik ni Gabi. Rosa Villanueva, matapos tanghali, ikaw ang magsisisi. Ikakasal kay Gabi ay biyaya sa amin. Sino ang pumayag na ikasal ka sa siraulo? Familia Santiago, Familia Mercado, Familia Villanueva, Familia Sison, Familia Salvador. Dumating ang 5 pinuno! Doña, pasensya na. Sino ang iyong biyanan? Ang pamilya de la Cruz ay hindi karapat-dapat makipag-ugnayan sa amin. Dumating kami dito para sunduin ang aming anak. Tama. Sino ang pumayag? Ang aking anak ay pakakasalan. Ang bipo mong anak, karapat-dapat ba kayo? Ang pamilya Salvador ay angka ng mga manggagamot. Ang aking anak ay napakaganda. Siya ay kilalang manggagamot. Ang bubo mong anak ay hindi man lang katumbas ng buhok ng aking anak. Andres, narinig mo ba? Ang bubo mong anak gustong umangat, mag-mirror muna siya. Matandang Andres, tingnan mo, naipagpanggap mo ang mga walang karanasang senyorita. Ngunit ang kanilang pamilya ay may mga mata. Sino ang ipapakasal? Ang kanyang anak sa 20 taong gulang na bobo? Parang ang layunin ninyo ay hindi lamay, di hindi pagalis, kundi siraan ang pamilya de la Cruz. Pinapahiya kayo. Ano kayo? Alam mo ba, malapit nang lumabas ang pinuno ng Palasyo ng Jagon. Ang Palasyo ng Jagon ay maghahari sa lahat. Bilang miyembro ng Palasyo ng Jagon, nagalit kayo sa akin. Parang nagalit kayo sa buong Palasyo ng Jagon. Hindi ko kayo papahiya. O, gustong inyong labanan ako? Ama, wag ka mapatalos-talos. 5 pamilya at pamilya Reyes. May palasyo ng Dragon. Hindi tayo makalaban. Huwag mong ipahamak ang pamilya de la Cruz. Kahit sino ang pilitin,
Pagkatapos ng tanghali, si Gabi ay babalik. Kayo ay magsusori sa pamilya de la Cruz. Ama, bakit ka nagbago ng isip? Sinabi ko na, buhay man o patay ay para sa pamilya de la Cruz. Hindi ako magpapakasal kundi kay Gabriel. Walang utang na loob! Ang pamilya de la Cruz ay nalulugi! Ang natitira lang ay ang bubo mong anak. Si Miguel ay sinusuportahan ng palasyo ng dragon ng bayan ng Malaya. Anong laban ng de la Cruz? Huwag kang magpakatanga at sirain ang Santiago. Maganda. Si Don Santiago lang ang marunong. Ang relasyon namin ni Gabriel, alam naman siguro ninyo. Hayaan ninyong sabihin ko, pinapadala ako ng palasyo ng dragon para parusahan ang pamilya de la Cruz. Si Gabriel na po. Kung kayo may kaugnayan sa kanya, ay kalaban ko at ng buong palasyo ng dragon. Gusto kong makita ngayon sino ang sasama sa kanya. 3 taon na ang nakalipas. Sinaktan ni Gabriel si Miguel. Ang galing niya noon. Kailangan pang umiwas si Miguel. Hindi akalain na 3 taon ang lumipas. Ang pamilya de la Cruz ay napahiya ni Miguel. Ngayon, ang pamilya de la Cruz ay naging babo si Gabriel. Si Miguel ay pinapaboran ng palasyo ng dragon. Ngayon, si Gabriel ay hindi na makita ang likod ni Miguel. Oh, Miguel, ipinapangako ko. Walang koneksyon sa De La Cruz, sa palasyo ng dragon. Pakisabi na lang po. Oo nga, hindi namin gustong mamatay kasamang de la Cruz. Ang bipo na iyon sa harap ni Miguel ay walang kwenta. Magtiwala po kayo. Paninindigan namin ang aming anak. Hindi po siya magiging abala kay Miguel. Andrea! Huwag na kayo magpakasal! Narinig mo ba? Kung hindi ka maghiwalay sa pamilyang ito at lapastanganin ang palasyo, mamatay ka kasama sila! Itay, kahit mamatay ako ngayon, ikakasal pa rin ako kay Gabriel. Hindi siya babo. 5 minuto pa, sa oras ng tanghali, babalik si Gabriel. Magiging maayos din ang lahat. Don Santiago, ang iyong anak ay hindi pinapahalagahan ang buhay ng pamilya. Sa kanyang isip, mas mahalaga ang babo kaysa sa buong pamilya ninyo. Andrea, lumalabag ka! Anong pagkising yan? Pinaghirapan namin ang paghubog sa'yo bilang unang mandirigmang babae para lang sa po na yon, mapapahamak ang buong pamilya Santiago. Isa na lang ang pagkakataon mo. Huwag na kayong magpakasal. Kung hindi, sin sa pamilya. Andeng, magising ka! Nagalit sila kay Miguel. Palasyo ng dragon ang likod niya. Pamilya de la Cruz ay walang laban dito. Ina, desisyon ko na. Wala na makapipigil. Tiwala ako kay Gabriel. 5 minuto pa sa oras ng tanghali, patunayan niya na tama ang aking desisyon. Tanghali na tanghali! Wala ka ng utak! Ikaw ay anak ng pamilya Santiago. Nagalit na kay Miguel at mapapahamak kami. Kung hindi ka aalis, ibalik mo ang lahat ng binigay ng pamilya Santiago. Okay, ngayon, tatapos ko ang lahat ng koneksyon sa pamilya Santiago. Balik dugo sa ina, balik buto sa ama. Wag! Unang palo. Ang aking lakas ay nawala. Pangalawang palo. Ang aking lakas ay nawala. Anak! Bakit mo ginawa ito? Ede! Pangatlo. Walang pag-ibig. Mula ngayon, walang connection. Ate, masakit. Haplos. Gabi, waiya. Hindi masakit. Hindi masakit. Gabriel, ang tanga mong ito. Ang nararapat lang ay ang mga may kapansanan. Gabriel, masdan mo mabuti. Ang magpakasal sa'yo ay magiging katulad niya, mapagsamantalahan. Itatapakan ka. Kahit ang iyong pamilya ay iiwan at iinisin ka. Bakit? Mga magagandang babae, pag-isipang mabuti. Gusto rin ba ninyo maging may kapansanan at magpakasal sa tanga? Magpakasal sa kanya? Angela, lumapit ka dito! Huwag na kayong magpakasal! Umuwi na! Ang pamilya Mercado ay may bilyong yaman! Anong uri ng lalaki ang hindi natin makita? Angela, pag-isipang mabuti. Utos ng palasyo ng dragon na wasakin ang pamilya de la Cruz. Bilang miyembro ng pamilya Mercado, kung pipiliin mo pa rin ang pamilya de la Cruz, mag-ingat ka. Ang iyong magulang, oo, pati ang iyong pamilya at kaibigan, maghihintay din sa tanga. Maghihintay din. Iwala ako kay Gabriel. Tanghaling tapat, sisiguraduhin niyang buhayin ang pamilya Mercado. Okay, kung ganon, wala ka na rin pakialam sa pamilya Mercado.
Ako ang haharap sa palasyo ng dragon. Walang ibang madadamay. Ano ang gagawin mo? Ako si Angela Mercado. Nais kong iwan ang lahat ng at umalis na walang dala. Wala ng ari-arian! Wala ng ari-arian! Pamilya Mercado, ang pinakamayaman sa lungsod ng Ilaya. Ang stock ni Angela ay baka may 100 bilyon na. Ang yaman ng pamilya Mercado ay nasira mo! Rosa! Ako si Rosa naniniwala kay Gabriel. Mula ngayon, tatakas sa pelikula, musika, showbiz. Umalis sa Villanueva. Ang lahat ng ginawa ko ay walang kinalaman sa Villanueva. Grabe! Ang reyna ng musika siya'y nagpahabubog! Naniniwala ako kay Gabriel. Sa harap ng langit, umalis na ako sa pamilya Season. Hindi na mabuburda. Ang lahat ko, walang kinalaman sa Season. Bakit mo pa ginawa to? Grabe! Ang maharlikang manghahabi ay nagpabubog! Sa tingin ko, mawawala na ang maharlikang burda ng Season. Kayo! Kasamaan kayo! Bakit niyo pinipilit si ate? Gabi, huwag matakot. Nandito kami. Walang makakapinsala sa iyo. Kayo, huwag na kayo magdadrama. Habang nandito si Maria, ang dakilan manggagamot. Ang mga pangako nyo, walang kwento. Alam naman ng lahat na si Maria ay dakilang manggagamot na makapagpagaling sa inyo. Maria, ikaw na. Gusto kong makita ang iyong galing. Na ibabalik sa Pamilya Salvador. Kung may kaugnayan ka pa sa Salvador, ang Pamilya Salvador ay masisira dahil sa iyong katangahan. Tama, magdadrama lang. Balik na lang gamutin gamit ang kanyang galing. Akala mo hindi makikita ni Miguel? Don Salvador, sa tingin mo, ang Pamilya Salvador, gusto pa bang mabuhay? Maria, ikaw ang pinakamagaling. Alam mo si Gabriel? Dapat alam mo, siya ay hindi mapapagaling. Ang buhay niya ay tapos na. Ang paggising ng tanghali ay puro kasinungalingan. Huwag kang magpadaya katulad nila. Itay, ako at sila ay hindi pareho. Okay, anak ko. Umalis ka lang kay Gabriel. Agad ko ipapasa sa'yo ang posisyon ng pinuno ng manggagamot. Babae ka lang. Di pa ikakasal. Araw-araw gumagawa para kay Gabriel ng gamot na to. Walang hiya ka. Mag-isip-isip ka! Ate, huwag umiyak. Gabi ay nandito na. Itay, hindi ko siya pababayaan. Maria. Maria! Ang aking pandama ay nawala. Hindi na ako makadamot. Umalis na ako sa pamilya ng manggagamot. Ang lahat ng desisyon ay walang kinalaman sa Salvador. Para sa isang walang lunas na tao. Sulit ba? Anong klase ng lalaki na talino at galing ay makikita ko para sa iyo? Itay, naniniwala ako kay Gabriel. May 3 minuto pa. Mapapanood niyo si Gabriel na muling babangon. Ang nakakapanghinayang. Ang tapang ng mga babae. Ang tapang ng tahanan ng matandang general. Matandang Andres, niloko niya ang mga babae ng lubos. Anong tanghalina? Sabi ni Dr. Salvador, walang lunas. Ang bibo paano gagaling? Kumusta? Matandang Andres, tingnan ng mga asawa ng De La Cruz. Ang hirap ng sitwasyon nila at lahat ng ito ay dahil sa iyong anak. Anong tanghaling pagbangon? Sa buong buhay niya ay basura na nilalagpasan ng lahat. 5 magagandang babae. Ngayon ay may kapansanan. Napakakatatawa. Oh, pero ang mga ito ngayon ay bagay kay Gabriel. Napakabagay. 2 minuto na lang. Kailangan kong abutin ang pagbangon ni Gabi. Sama na! Kayo, akala nyo patay na ako? Ang tagumpay ng De La Cruz ay pinaghirapan naming makuha. Umalis na, bago ako maging malupit.
Andres, may lakas ka! Hindi na sila parte ng 5 pamilya. Sila ay parte ng Pamilya de la Cruz. Kung sino man ang manapak sa kanila, huwag ninyong sisihin si Andres de la Cruz! Andres, alam kong may tagumpay ka. Kung general ka pa, matatakot ako sa iyo. Ngunit na yun, may liham galing sa itaas. 5 anak ng De La Cruz, sumukong sa bayan ng Malaya at nagsabwatan sa kaaway. Binenta ang impormasyon. Agad tanggalin si Andres bilang general. Agawin ang lahat ng tagumpay. Buong pamilya De La Cruz ay itatapon bilang mga kriminal. Ano? Mada na, General Tangga na? Siya ang huling satigan ng De La Cruz. Patay na ang Pamilya De La Cruz. 5 anak ng De La Cruz sumukong sa bayan malaking kasalanan. Ang kan ay nasira tagumpay. Ay nawala ang buong buhay ni matandang Andres. Hindi ko akalain. Ang aking pamilya sumakripisyo para sa bayan. Ang lakas mong siraan kami! Hindi ito siraan. Kasi may ebidensya na. Tama ba, Ramon? Tama, maraming taon na akong nandito at nakita ko lahat para iligtas ang bibo na to. Nagnakaw sila, binenta ang impormasyon. Hilaga ay natalo, Pamilya De La Cruz, patay kayo. Ano? Ramon, ikaw, pinakain ka ng De La Cruz ng 7 taon. Hindi ko akalain. Sinisiraan mo kami. Kasama sila. Matanda, mas pinili mong ipamana sa bubo kaysa sa akin. Okay. Ngayon, 5 pamilya at Miguel ay narito. Wala ka ng ranggo bilang general. Ililigtas ang De La Cruz. Patay kayo! Ikaw! Gabriel, dahil sa iyo, ang buong Pamilya de la Cruz ay tinuring na traidor at malapit ng mawasak. Ikaw talagang malas. Kahit si Ramon ayaw na sa'yo. Walang hiya! Gustong kainin ang De La Cruz? Hindi ganon kadali. Kahit mamatay ako, gagawin ko kayong lahat mawala ng dugo! Walang kwenta! May tapang kong magsalita? Andrea, walang lakas ka. Ikaw din, matandang Andres. Hindi ka na malakas. Anong laban mo sa akin? Ba't gusto mong umasa sa bobo na to? 1 minuto na lang bago tanghali. Kung ganon 5 pamilya, kasama si Miguel, wasakin ang De La Cruz! Wasakin ang De La Cruz! Wasakin ang De La Cruz! Mga masama! Kayo mga masama! May lakas ka? Magpakamatay ka! Gabby, Uhaw ka sa kamatayan! May lakas ka? Tingnan mo kung may lakas ako! Walang sandata. Kayong dalawa maglaban sa akin. Alam nyo ba? Palasyo ng dragon ang aking likod. Papatayin ko kayo. Mas madali pa sa pagpisa ng langgam. At ngayon, simulan natin sa bubo na ito. huwag mong saktan siya! Gabby! May lakas siyang lawayan si Miguel. Deserve niya mamatay? Walang hiya! Patay ka! Itay! Itay! Senyor Miguel, matandang general. Ngayon ay lumuhod na. Kumusta ang pakiramdam? Matandang Andres, ang bibo mong anak. Di ba babalik siya? Ha? Lumuhod ka na sa harap ko. Bakit hindi pa niya ako patayin? Ikaw! Gabby, gising na. Tingnan niyo ang magama. Ang itsura niyo ngayon, parang 2 aso. Sabihin mo, ang anak mo, bibo ba siya? Ikaw! Okay, wag mo sabihin. Okay, wag mo sabihin. Patayin ko siya ngayon! Wag. Huwag mong saktan siya! Wag. Sasabihin ko. Oh, 30 segundo. 30 segundo na lang. Tanghali na. Kailangan kong pigilan. Huwag mamatay si Gabby. Ang anak ko ay walang kwenta. Tita! Tama na. Gabriel, narinig mo? Di mo sinabi, pinapalabas ang iyong ama. Bitawan niyo ang aking ama! Bitawan ng iyong ama? Sa tingin mo posible? Ngayon,
ipapapatay ko ang traidor. Andres, Gabriel, mo mismo. Puputulin ko ang ulo ng iyong... 5! Wag! Peter! Oh, wag! Opo! 4! 3! Patay ka! Ang hali na! Tanghali na! Ako ay bumalik. Kayo ay dapat mamatay. Pagtunog ng Dragon Bell, siyam na tunog, tanghali na. 3 taon na siya ay bumalik. Na siya ay nasa lungsod ng Ilaya. Punong laso ng alak. Punong may lasong ang alak. Lasong ang lasong alak. Kung inumin mo, mawawala ang lakas. Walang problema. Inumin ko ang lasong alak para ilabas ang ahas. Sa 3 taon, magtago kayo at hanapin kung sinong utak nito. Punong sa 3 taon, saan po kayo pupunta? Walang kailangang sabihin. 3 taon, pagtunog ng Dragon Bell, tanghaling tapat. Sa oras na yon, babalik ako. Sa oras na yon, malalaman ninyo kung nasaan ako. Opo! Tagasunod ng palasyo ng Dragon, sumunod sa akin sa lungsod ng Ilaya harapin ang punong. Gabi! Tatay. Ikaw ay kumaling! Tatay, ako ay bumalik. Ang mga nang-api sa amin, walang makakatakas. Magaling! 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 Si Gabi ay gumaling. May pag-asa ang pamilya de la Cruz. Medical na himala! Gumaling ang bibo! Ngunit, mas mabuti na, hayaan kang bibo na makita ang iyong pamilya. Paano sila isa-isa? Patayin ang akin! Gabi, okay ka lang? Amaate ang paghihiya ninyo ngayon. Ipagbabayad ko ng beses. Ikaw lang na bibo? Ang ginawa mo lang, pinaluang ila ka ni Boris. Akala mo ba sa ilalim ni Miguel makakabangon ka? Gabi si Miguel ay nasa palasyo ng Dragon. Malakas ang koneksyon. Kung makipag-away ka, baka magkaroon ng problema. Ate, tama ka. Hindi dapat patayin. Gabriel, kumusta? Sa harap ng dragon, natatakot ka ba? Hanggang sa umihi? Pinahiya ko, ama mo. Pinahiya ko, ate mo. So what? Alam mo ba, ako ay may palasyo ng dragon. Anong magagawa mo? Sa huli, ikaw ay susuko. Lumuhod ka. Awit, manalo. Tama. Si Miguel ay dakilang guro ng dragon. Ang lalaking tulad niya, dapat matakot. Patayin siya? Masyadong madali. Ang tulad niya, dapat putulin ang buto at hiwalain ang laman para sa dugo, linisin ang kaluluwa ng pamilya. Gabriel, ikaw! Magawa mo! Gabriel!
kamay mo para sa pag-abuso mo, ama at kapatid. Ang tapang ng kamay. Ang mga buto ni Miguel ay nabasag. Natakot ko hindi na siya makatayo. Magiging isang walang silbi na tao na lang. Gabriel, nabaliw ka na ba? Miyembro si Miguel ng Palasyo ng Dragon. Ang kanyang ama ay punong tagapamahala ng Palasyo ng Alikabok. May lakas ka bang sirain siya? Ang gagawin ko, hindi lang ito. Ang kamay na ito para sa pagkakasundo sa aking asawa. Miguel, ang lahat ng buto ay nabasag. Walang natitirang lakas. Ang mga ugat ay naputol. Para kang nabaliw! Miyembro si Miguel ng Palasyo ng Dragon. Gabriel, nabaliw ka! Alam mo ba ang kahihinatnan na paglabag mo sa palasyo? May lakas ka bang sirain ako? Ikaw ay naghahanap ng kamatayan. Alam mo ba? Palasyo ng Dragon! Patayin kayong lahat! Huling kamay para sa pagnanakaw sa aking asawa. Agad na tulungan! May si Miguel dito. Pag nagalit ang Palasyo ng Dragon, lahat tayo mapapahamak! May record ng buhay ang lahat sa Palasyo ng Dragon. Kung mamatay si Miguel, sa oras na yon, agad makikita ng Palasyo ng Dragon. Walang makakapaghabol sa kahihinatnan nito. Itigil mo! Anak ng kadiliman! Itigil mo! Mamatay ka! Pulong Antonio, pinatay si Miguel! Ano? Ang aking anak! Bagong dating lang ang dalawang tagapang-alaga. Pero ang pamilya de la Cruz, pinatay pa ang anak ko. Humahanap sila ng kamatayan. Nahanap na po namin ang lugar ng kanyang pagkamatay. Sa pamilya de la Cruz. Sa gitna ng lahat ng ito, pinatay nilang... Parang wala kaming palasyo ng dragon. Wala ang utos. Dala ang gawa-gawang ebidensya laban sa de la Cruz. Pumunta kay Mateo Cruz, ang mandirigbang taglay, ang Espadang Dragon. Gugunawin ko ang pamilya de la Cruz. Opo. Pinatay mo talaga si Miguel? Gabriel, siya ay dakilang guro ng palasyo. Pinatay mo siya? Tapos na. Wala na lahat. Patay ang dakilang guro. Magagalit ang palasyo. Walang makakaligtas. Palasyo lang. Sa harap ko, susuko rin. Gabi! Ang sining ng pagbangon ay kamanghamangan. Sa isang pagdumi, natanggal ang dumi sa katawan ko sa loob ng 20 taon. Parang naging Diyos na ang katawan ko. Oh no, Gabby just woke up. Hindi pa stable. Naglaban pa siya kay Miguel. Baka malubang nasugatan. Ang dugo na lumalabas sa loob ng katawan ay kulay itim na pula. Maluba ang sugat ni Gabby. Ano ang gagawin natin? Gabriel, akala ko malakas ka. Maluba rin ang sugat mo kay Miguel. Sa galing lang yan, may lakas ka pang lumaban. Labag sa palasyo. Sa tingin ko, ang araw na ito ang iyong kamatayan. Punong ng palasyo ng Alikabok. Galit si Don Antonio May, 6,000 hukbo, naka-armor at espada. Pupunta dito mismo, Pamilya de la Cruz. Ang layo ng palasyo ng Alikabok ay 3 minuto lang. Sila, kung ayaw ninyong mamatay, kailangan nating magkaisa laban sa Pamilya de la Cruz. Hayaan si Gabriel at ang Pamilya de la Cruz ang humarap sa gulo. Gabriel! Gabriel! Patay ka na! Darating si Don Antonio. Maluba ang sugat mo. Paano ka pa magmamayabang? Gabriel, ano ang magagawa mo kahit pinatay mo si Miguel? Sa pinakamalakas mo, natalo ka ng palasyo. Isang laban lang. Ngayon, malubang nasugatan ka. Sa ganyan ka lang, ano ang ipaglalaban mo? Dahil sa'yo, ang Pamilya de la Cruz ay malilipol na. Pamilya de la Cruz ay malinis.
Hindi kayo makapagdadaya. Si Miguel ang nagpasimula. Rosa, gusto mong sirain si Gabi? Walang mangyayari. Andrea, sinabihan na kitang iwan ang pamilya de la Cruz. Matigas pa rin ang ulo mo. Ngayon, si Gabriel na siraulo ang pumatay kay Miguel kahit malinis man. Ang dahilan, ngayon, lahat ng de la Cruz ay malalipol. Isang sugatang Gabriel, makakalaban pa ba ang buong palasyo? Isang lalaki dapat matapang. Si Gabriel ay para iligtas ang pamilya. Pumatay para maghiganti. Kahit mamatay kasama siya, ako ay handang gawin. Okay, kung ganon, susunod ako sa gusto ninyo. Punong Antonio, dumating na! Siya ang punong ng palasyo ng Alikabok. May kontrol sa timog. Malakas ang kapangyarihan. Punong Antonio ang pinakamalakas sa Ilaya. Siya mismo ang dumating sa pagkakataong ito. Patay kayo! Don Antonio! Gabriel, nasa harap mo si Punong Antonio. Bakit hindi ka lumuhod? Basura ka sugatan. May tapang ka hindi ganaw si Punong Antonio. Lumuhod ka! Punong Antonio ay magpatawad at papatayin ka ng mabilis. Bobong lahat. Sino nagsabi na sugatan ako? Pinapalakas mo pa? Kitang-kita ng lahat sugatan ng iyong loob. Nagdugo ka ng itim. Basura lang sa loob ng katawan. Nagdugo ang loob, basura pa rin ang dahilan. Katatawanan ng dahilan. Sa tingin mo ba kami mga Don ay katulad mong bobo? Gabriel, magpanggap ka! Pumunta si Punong Antonio. Sa iyong lakas, hindi mo siya kayang talunin. Ngayon ay sugatan. Papatayin ka niya, parang pinapatay ang manok. Punong Antonio, nakita niyo na, walang galang itong si Gabriel. Mayabang na. Hindi lang kayo iginalang. At pinatay pa niya. Si Miguel, walang awa. Kayong dalawa ang pumatay sa anak ko? Hindi lang siya. Papatayin din kita. Walang galang. Punong Antonio, siya ang pumatay kay Miguel. Narinig lang ni Miguel 5 anak ng De La Cruz ay patay. Dahil siya ay taga-Ilaya, kaya nagdala ng regalo. Dumalaw upang mag-alay ng pagluluksa. Ngunit sino ang mag-aakala na naiinggit sila sa galing ni Miguel? Sa kinabukasan ng pamilya Reyes, kaya pumatay sila kay Miguel. Binigay ko ang lahat, ngunit babae lang ako. Hindi ko mapigilan. Rosa, pinagbaliktad mo. Wala kang puso. Si Miguel talaga. Tahimik! Angela! Si Gabriel ang pumatay kay Miguel! Ang lahat ng narito ay nakakita ng lahat. Patay na ang De La Cruz. Ngunit kung babaliktad ka, may pagkakataon pa. Dali-dali na sumama ka kay tatay para akusahan ng De La Cruz. Maaari kang iligtas ni tatay. May katarungan. Mamatay lang naman. Sino ang matatakot? Anak ko, matagal nang nagdoktor ang Salvador. Marami kaming koneksyon. Kung susuko ka lang, pamilya Salvador ibibigay ang lahat para patawarin ka ni Punong Antonio. Pasensya na, tatay, sa pag-aalaga mo sa akin. Ngayon, kahit anong mangyari, handa akong mamatay kasama si Gabriel para sa De La Cruz. Mga kapatid, isang anak lang naman. Bakit kayo mabait? Rosa, ngayon, harap ni Punong Antonio. Kung alam mong delikado, magluksa ka. Ilabas ang ebidensya ng De La Cruz sa Ilaya. Para kay tatay, maaring iligtas ka. Luz, tama si Tom Villanueva. Kung gusto mo, sa Punong Antonio, i-report ang De La Cruz. Para kay tatay, ililigtas ka. Kayo, ang De La Cruz ay matapang na angkan. Ano kasalanan? Ako si Rosa handang mamatay. Ako si Luz Sison handang mamatay. Walang utak. Hindi ko maintindihan kung ano ang nakita nyo sa lalaking ito. Isa, para sa kanya, sinira ang sariling lakas. Ikaw, nilayuan ang yaman para sa kanya. Ikaw, para sa kanya, sinira ang mukha, nilabag ang buhay. At kayong dalawa, isa sumira ng kamay, isa sumira ng pandama. Isa-isa kayong naging baliw.
Pinatiyagaan niyong hintayin siya. Anong nangyari? Sa buhay na ito ay naging baliw na kayo. Mabuti pang mamatay. Tama! 5 baliw ay mayabang pa. Ngayon, nandito na si Punong Antonio. Malapit na kayo maging masahol pa sa baliw. Walang pag-asa kayo. Kasamang lalaking ito ay patayin ni Punong Antonio. Kaawawa ang anak ko. Siya ay may galing, isang mahusay na manggagamot. Ngunit nagkaganyan siya, Gabriel. Nasasaktan mo ang anak ko. Nasasaktan mo sila. Sa pagluhod na ito, Gabriel, salamat sa inyo, mga ate. Matapang at mabait, handang ipagtanggol ang De La Cruz. Gabby! Nakakayak. Since matapang, ipapadala ko kayo sa impyerno, magkasama hanggang kamatayan, para maghiganti para kay Miguel. Unang ate! Wala nang iyak. Isa-isa kayong dadalhin ko kay Miguel. Ang suntok ni Punong Antonio ay galing sa dakilang guro sa pinakamataas na antas. Si Andrea Sia ay nagpawalang lakas. Pinilit niyang saluhin. Wala na ang kanyang loob. Malapit ng mamatay. Ilang segundo lang, patay na siya. Ganito ang kapalaran ng nagkamali ng pinili. Pinatay si Miguel. Si Punong Antonio ay dakilang guro. Pinuno ng palasyo ng dragon. Akala nyo makakatakas kayo? Simula pa lang ito. Unang ate, hanggang sa huli. Gabi, okay lang ako. Ngunit hindi ko makikita ang muling pagbangon ng pamilya De La Cruz. Huwag kang mag-alala. Hindi ka mamatay. Walang makakakuha sa'yo. Ikaw na malapit mamatay. Ang iyong buhay hindi mo kontrolin. Paano ka makakatulong? Impossible. Ang suntok ng dakilang guro. Wala na ang loob. Walang makaligtas. Sa mundo kung may makaligtas, sana lang ang sa palasyo, misteryoso. Tagapaglikha ng Don ng palasyo. Narinig mo? Sabi ni Don Salvador, dakilang guro, loob ay durog. Ilang segundo lang, mayabang ka pa rin. Akala mo, tanga ka, ikaw ang Don ng palasyo? Don Salvador ay punong manggagamot. Mayaman sa sining ng panggamot. Pinapahalagahan ng lahat. Sabi ni Don Salvador, maliban sa Don ng palasyo, walang makaligtas. Siya ay may tapang na magyabang. Ako ang dakilang guro. Ang sinaktan ng aking suntok. Gusto mong iligtas? Impossible. Gabi, huwag nang pilitin. Alam ko ang aking kalagayan. Wala na ang aking loob. Patay na ako. Umalis na kayo. Umalis na kayo. Hindi mo kayang talunin si Antonio. Ate, durog lang ang loob. May sining ng pagbabago ako na yon. Tanghali na liwanag ng araw. Kukunin ko ang liwanag ng araw para muling buiin ang iyong loob. Kukunin ang liwanag ng araw para muling buhayin ang katawan. Ang yabang mo naman. Ako, dakilang guro, ay hindi kayang kumuha ng liwanag ng araw. Gabriel, talaga lang. Ang kontanggi sa'yo, ang pinakamabuting desisyon ko. Mamamatay na si Andrea. May panahon ka pang magpanggap? Paano mo kukunin ang liwanag ng araw? Wala katotohanan. Akala mo ikaw ang punong tagapamahala ng palasyo ng dragon? Para sa inyo, imposible talaga. Ngunit, kayang-kaya ko. Walang katotohanan! Maliban sa punong tagapamahala ng palasyo ng dragon, kahit na ang pinakamalakas na mandirigma ay hindi kayang hawakan ang liwanag ng araw. Sino ka ba talaga? Andrea! Tingnan mo ang napili mong lalaki. Napakabobo niya. Mamamatay ka na, pero patuloy pa rin siya nagmamayabang. Matanda. Hinintay mo si Gabriel. 3 taon. Para lang bumalik ang baliw na ito. Kukunin ang liwanag ng araw. Di ka ba nananaginip? Gabi, buhay ni ate. Ang nakataya, mag-ingat ka. Sabi ni Dr. Salvador, maliban sa punong tagapamahala, walang makaliligtas. Sigurado ka ba? Gabi, alam ko ang kalagayan ko. Huwag ka na magpahirap. Katatawanan lang.
May tapang pang kumuha ng liwanag ng araw? Ako, dakilang guro, ay hindi kayang gawin. Gusto kong makita kung paano mong kinuha ang liwanag ng araw. Walang paningin, di nakikilala ang dragon ate ako. Kunin ang liwanag ng araw. Huwag kang kabahan. Focus lang, handa kang tanggapin ang liwanag ng araw. Ano? Liwanag, umalis! Ako ngayon, kukunin ang araw. Gagawin niya ba? Gagawin niya talaga? Liwanag ng araw magtipo. Ay, Diyos ko! Madilim na! Madilim na ang langit! Pinunit niya ang araw! Itong isang kamay lang? Itong isang pindot lang! Ang lakas nito! Parang Diyos! Ba't? Baka siya ang punong ng palasyo ng dragon? Gabriel, sumabay ka lang sa eclipse at sinasabi mong kaya mong takpan ng araw? Parang hindi pa gising ang utak mo? Ganun pala. Simpleng eclipse lang. Tanga. Nagpapanggap siya. Ang ginagawa mong pagsasamantala ay mas bobo pa sa bata. Akala mo kayang hawakan ng tao ang liwanag ng araw para lang mapansin? Matagal nang sinasabi ng De La Cruz na malapit na ang tanghali at babalik si Gabriel. Akala nila may kakayahan na buhayin ang De La Cruz. Hindi namin inakala na siyang baliw. Andrea, handa kang sirain ang iyong katawan para lang iligtas ang baliw na ito. Nagsisisi ka na ngayon. Mga langgam. Since hindi kayo naniniwala, buksan ninyo ang inyong mga mata at tingnan kung ano ang nasa aking kamay. Totoo? Liwanag ng araw? Ano? Ang mortal na ito ba? Talagang nakakuha ng liwanag ng araw? Paano nangyari to? Gabriel, ba talagang gaya ng pinuno ng palasyo ng dragon, tagapagligtas ng bayan? To, tagapagligtas ng bayan? Hindi posible! Hindi posible! Gabi ay nakakuha ng liwanag ng araw mula sa araw mismo. Anong nakakatakot na antas ito? Ate, ilalagay ko na ngayon ang liwanag ng araw. Taglay ang liwanag! Isang kamay ang mundo! Anong lakas pa talaga niya? Gabi, ikaw ay lumaki na. Ate, handa kang sumipsip ng liwanag ng araw. Ako ay muling bubuo ng iyong katawan. Opo. Oh no! Parang hindi na makayanan ni Ate Andrea. Malakas ang liwanag ng araw. Hindi kayang tiisin ni ate. May paraan ako. Inumin ang sining. Magbabago ang iyong katawan. Matitiis ang liwanag ng araw. Patay na ang babaeng yan. Anong kapangyarihan yan? Isang simpleng magic trick lang? Paano mo gagamitin? Yung walang kwentang trick? Ililigtas ang taong patay na? Walang kwenta ka, Gabriel. Nakita na ni Punong Antonio ang iyong trick. Isang simpleng magic trick sa kalsada lang. Magaling lang sa kalsada. Ang buhay ni Andrea, hindi mababalik ng trick. Gabriel, patay na yan. May oras ka pang mag-trick? Naipagpanggap mong kamatayan, tingnan mo, malapit nang mamatay si Andrea. Ang kapalit ng paglaban mo kay Punong Antonio, walang pag-asa. Walang makaliligtas. Oo, isang hininga na lang siya. Malapit nang mamatay. Oh no, parang hindi na makayanan ni Ate Andrea. Gabi, sigurado ka bang kaya mo? Walang makaliligtas. Ngunit, ako ang makaliligtas.
Naka-recover na ako! Naka-recover na talaga ako! Siya! Naka-recover na siya! Naka-recover na si ate! Si Andrea! Buhay ba? Totoo ba ito? Nilikha niya ang mga organo gamit ang liwanag ng araw. Ang galing ni Gabriel parang Diyos. Tingnan ang daloy ng lakas ni Andrea. Pati ang dati niyang sinira na lakas ay naka-recover na. Ano? Naka-recover na? Hindi ba sinasabi na malapit na siyang mamatay? Hindi ba sinasabi na bukod sa punong tagapamahala, walang makakapagligtas sa kanya? Paano nangyari? Ang kanyang mga organo ay durog na, walang lakas. Natamaan ng kamao ng palasyo, parinaagapan? Hindi. Hindi lang gumaling, kundi bumalik ang lakas at patuloy pa lumalakas ng gusto. Pinakamataas na mandirigma, guro dakilang guro. Nakaabot pa siya sa antas ng dakilang guro. Paano nangyari? Siya ay malapit ng mamatay. Pinabuhay pa niya at pinalakas pa hanggang dakilang guro. Paano nangyari? Si Gabriel, paano? Hindi posible ito. Ate, gumaling ka. Nakaabot sa dakilang guro. Masaya ako. Gabi, salamat. Gabi ngayon ay napakalakas mo na. Kayang kuha ang bituin. Ikaw ba? Ikaw ba talaga ang punong ng palasyo ng dragon? Tama. Ako nga. Isa kang magnanakaw. Ang paggaling gamit ang liwanag ng araw ay ninakaw lang sa palasyo ng dragon ang gintong sining ng palasyo. Para itago ang epekto ng sining, ginamit ang mga panggulo. Ano? Gintong sining na palasyo? Ang binigay ni Gabriel kay Andrea ay gintong sining na palasyo ng dragon. Kaya pala si Andrea agad na gumaling. Gintong sining ng palasyo? Pinakamataas na sining ng palasyo ng dragon! Imposible! Gintong sining? Ni hindi ko pa nakita. Paano niya nakuha? Ang sining na ito ay para lamang sa matatandang tagapayo. Paano nakuha ni Gabriel? Gabi, ang kinain ko ay gintong sining. Tama. Ang gintong sining lamang ang makakapagpababa ng liwanag ng araw. Yak! May kapalit ka para sabihin liwanag ng araw? Ang totoo, galilan yan sa gintong sining. Alam ko na kung saan mo nakuha ang lakas na yan. Antas ng tagapagligtas na yan. Pinata, sa harap ko mismo ang galing mo magpanggap. Ngunit, mali ang iyong akala. Ganun pala. Hindi siyang gumamot kay Andrea, kundi ang sining na iyon. Gabriel de la Cruz, ginamit mo ang paraan na ito para magpanggap. Kayong mga maliliit na isip, hindi ninyo maiintindihan na ako ang gumawa. Tahimik! Sawa na ako sa iyong panabas. Pumatay ka ng anak ko. Nagnakaw ng sining, ng palasyo, ng dragon. Ang kasalanan ng ito sa harap ko mismo. Huwag ka nang tumanggi. Ang gintong sining, kailangan pang nakawin. Langit lang? Katawa-tawa! Ang sining ng palasyo na gintong sining ay para lamang sa pinuno ng palasyo. Simula noon, siyam lamang ang nasa mundo. Kahit ang hari ay hindi siguradong makagamit. Nagnakaw ka ng sining, patayin ang buong pamilya mo. Hindi ka mapapahamak. Gabriel, alam mo malubang sugat mo. Kaya ka nagpanggap at gumawa ng palabas na ito. Sayang lang, ang gintong sining ay napakahalaga at napakabihirang. Para lamang sa pinuno ng palasyo. Pinagsayang mo ang isa, ang buhay mo ay hindi sapat. Sa tingin ko, ang buong pamilya de la Cruz ang dapat magbayad sa halaga ng sining na ito. Toto, ang daming gintong sining. Pwede bang bilhin ang buhay ninyong lahat? Marami! Bakit maraming gintong sining? Wala rin sa palasyo ng dragon! Gabriel, saan mo nakuha ito? Gabi, paano kami ganito karami ng gintong sining? Mayabang lang. Binubuo mo lang ang mga peking gamot para manlinlang at makatakas sa parusa. Sayang lang, dumating ako dito para husgahan ang pamilya de la Cruz. Ang inyong pamilya walang makakatakas. At kayo, kung may itinatago ituturing na kasabwat. Ako si Don Santiago, sumumpa sa dugo. Akusahan si Gabriel sa kanyang kasalanan at pang-aapi.
Unang pumatay kay Miguel. Pagkatapos ninakaw ang gamot. Ang buong pamilya de la Cruz ay nagtaksil sa bayan ng Malaya. Punong Antonio, linisin ang mundo at lipulin ang lahat ng de la Cruz! Ako si Tom Mercado. Sumumpa sa dugo, akusahan si Gabriel. Punong Antonio, linisin ang mundo at lipulin ang lahat ng De La Cruz. Ako, si Don Salvador, Punong Antonio. Linisin ang mundo at lipulin lahat ng De La Cruz. Don Antonio, ang De La Cruz ay matuwid at marangal. Hindi kailanman nagkasala ng kahit ano. Ako ang maghuhusga lipulin si Gabriel. Sa pagkakataong ito, sino ang makahaharang? Sino pa ang makahahadlang? Ano? Subukan natin kung kaya mo ba. Ang iyong sugatang katawan ay lumalaban pa sa akin, dakilang guro. Ipapabayad kita sa buhay ng anak ko. Gabi, umurong ka, ako na rin ay. Dakilang guro ako ang haharang. Unang ate bagong dakilang guro ka pa. Hindi pa stable. Huwag kang lumaban. Dakilang guro lang naman. Madaling mapatay. Gabi. Miguel ay guro. Gabriel, sugatan. Patayin si Miguel. Pero ngayon, kinakaharap niya si Don Antonio, dakilang guro. Isang dakilang guro, patayin ang 10 guro. Ang basura na ito, patay na siya. Gabriel sa, harap ng dakilang guro ay nagmamayabang ka pa. Walang takot sa kamatayan. Sa tingin ko, ang sugatang basura sa kamay ni Punong Antonio, hindi makatiis, patay na siya. Patay ka! Kamao ng palasyo? Ang kamao ni Don Antonio, masira ang isang sasakyan. Sa sandaling iyon, patayin ang 10 mandirigma si Gabriel. Patay na siya. Kamao ng palasyo! Hindi ako nananaginip. Ang kamao ng palasyo ay buhay na galing ni Don Antonio. Buong lakas na suntok na pabagsak ni Gabriel gamit lang ang isang balire. Gabi, ang iyong lakas ay napakatindi. Pinabagsak mo pa ang dakilang guro. Gabriel, minamaliit kita na isang daliri lang. Nasira mo ang kamao ng palasyo. Parang uminom ka rin ng gintong sining pinagastos ang katawan. Para lang pataasin ang lakas. Naiintindihan ko na. Gintong sining. Ay alamat, na sa maikling panahon, pataasin ang lakas. Dok, parang si Andrea na biglang naging dakilang guro. Siya ay umaasa sa lakas ng iba. Ang pataas ng lakas ay may kapalit. Ang gintong sining ay tatagal lang ng isang sandali. Kapag lumipas, babalik ang epekto. Dadagdag ang sakit. Gabriel hindi na makakatayo habang buhay. Nagnakaw ng sining, may kapalit ka pa. Gamit ang sining, sinira si Don Antonio, ang batang ito. Humahanap ka ng kamatayan. Oh no, Gabi. May sugat ka na. Ang gintong sining, mataas lang ng lakas. Pagkatapos, lalong masisira ang katawan. Walang utak ka. Gabi, bakit ka ganyan? Kahit mamatay kami, ayaw naming mapahamak ka. Gabi, Grave, ang sugat mo. Umupo ka at lumutin ang sarili. Baka may pag-asa ka pang mabuhay. Mga ate, wala kayong alalahanin. Isang simpleng dakilang guro lang. Di ko kailangan ng sining. Sa epekto ng gamot ay mayabang ka. Ngunit sa tingin mo, ako lang ang darating.
Ang mga matanda at may sakit? Don Antonio, baka hindi nila mapabagsak ang pamilya de la Cruz. Ang mga ito ay sugatan, malapit ng mamatay. Hindi nila magagawa ang trabaho. Antonio sa natitirang hukbo. Humingi ng tulong. Linisin ang masasama, maghiganti para sa hukbo. Lumilipad sa hangin. Mas mataas sa dakilang guro antas ng hari. Nang mandirigma lang ang kayang gawin. Gabriel Andres Angela ang pamilya de la Cruz ay nagnakaw ng yaman. Pinatay ang 100,000. Walang armas at pagkain sa malamig na hilaga. Ngayon, babayaran ninyo ang dugo. Mateo Cruz dati. Siyang tagasunod ng De La Cruz unang. Mandirigma malakas na mandirigma ng Maglaon. Tinawag siya ng pinuno ng Palasyo ng Dragon at binigyan ng Espadang Dragon. At tinawag na Mandirigmang Espadang Dragon siya, ang pinakamalakas na mandirigma ng bayan ng Malaya. Dati siyang tagasunod ng De La Cruz. Ngayon ay kaaway na nila. Ngayon, talagang tapos na ang De La Cruz. Mateo ay hari ng mandirigma ng palasyo. Isang sugatang Gabriel ay hindi maaring talunin siya. Hindi lang yan. Siya ay may Espadang Dragon na binigay ng pinuno mismo. Espadang ito ang pumatay ng 1,000,000 sa bayan ng Silangan. Nung araw Mateo, mandirigmang Espadang Dragon sumugod sa kampo ng kaaway. Isang saksak 3,000, isang laban. Sikat na siya. De La Cruz, hindi makatiis ng isang saksak. Mateo Naksilbi, kasahukbo ng De La Cruz ng 10 taon. Sa tingin namin, mabuti ang trato namin sa iyo. Bakit mo binabastos ang De La Cruz? Para gamutin ka. Bilang punong hukbo, pinagkaitan kami ng bigas, kaya ang hukbo namin. Nagapi, ang aking mga kamay ay nasira ng bala. Walang pagkakataon na maglingko. Ang natitirang kapatid ay may malubhang sugat na hindi na magagamot. Ang hukbo ng De La Cruz ay tapat. Ang mga kapatid ay nabuwis ng buhay. Protektahan ang bayan. Tiwala sa De La Cruz. Ngunit hindi namin akalain. Walang konsensya. Basura ang gamit. 1,000,000 na hukbo. Walang sandata. Walang baluti. Namatay lang sa digmaan. Walang hiya ang De La Cruz. Hukbo ng De La Cruz ay direktang kontrolado ng De La Cruz kilala sa pagiging tapat at nagbigay ng maraming tagumpay. De La Cruz pinapatay pa ang sariling tao. Ang De La Cruz ay mga hangal na napapanggap. Kahit ang gamit ng sariling tao, ninanakaw 1,000,000 na mandirigma para gamutin ang bibo na to. Mas vete may si Mateo. Mandirigma, may Espadang Dragon. Matutulungan ang 1,000,000 maghigante. Sabi ni Miguel, 5 anak ng De La Cruz nagbaliktad sa bayan. Ngayon ko lang napansin, si matandang Andres ang puno ay sira. Ang sanga ay sira. Ang buong De La Cruz ay walang moral. Don Mandirigma maghiganti para sa mga bayani. Patayin ang mga De La Cruz. Patayin silang lahat. Rosa! Mabuti ang trato namin sa'yo. Ngunit gusto mong sirain kami. Walang utang na loob ka. Huwag kang magsalita ng walang basihan. Ginagawa ko lang ito para sa mga bayani. Tsaka hinihiling ko kay Don Mandirigma, linisin ang mga traidor. Kayo, ang may kasalanan ako pa, ang masisisi. Gabriel, huwag mong akalain na dahil sa gintong sining ay mabubuhay ka. Ikaw ay sugatan. Parang mahina na mandirigmang Espadang Dragon. Pinakamalakas na hari. Anong gagawin mo laban sa kanyang lakas? Don Mandirigma, linisin ang traidor maghiganti para sa hukbo. Ipagtanggol ang palasyo. Don Mandirigma, linisin ang traidor maghiganti para sa hukbo. Ipagtanggol ang palasyo. Matandang Andres, salamat sa De La Cruz sa pagtulong sa akin. Ngunit ako ay pinagkatiwalaan ng Espadang Dragon at naging kanyang tagasunod. Sumumpa na linisin ang bayan. Ngayon anuman ang mangyari, maghihiganti ako para sa mga namatay. Ikaw! Itay! Walang katotohanan. Walang katotohanan! Hindi ginawa ng pamilya De La Cruz ang mga ito. Lalaitin niyo ang buong pamilya De La Cruz. Nagsisinungaling kayo. Isang dito, si Mateo! Siya ang pinakamalakas na hari na mandirigma, Espadang Dragon ng segundong nagpapamahala. Malakas talaga siya. Don Mateo, may likitan ito. Sila ay nagsisinungaling. Siran? Tingnan mo ang mga sugat ng mga sundalo. Totoo ba ito? Pamilya De La Cruz, ang masama ay nagbabayad. May lakas pa kayong magpaliwanag. Sa tingin ko, nang makita si Mateo, natatakot ka.
humalukip-kip at aminin ang kasalanan. Magaling kang magsiraan. Pinagbaliktad ang katotohanan. Nilalait ang matino. Sa tingin ko, Pinapahiya mo ang kagalang-galang at ang espadang dragon ay binigay sa'yo. Naglingkod ka sa amin dati. Hindi mo ba alam ang ugali ng pamilya de la Cruz? Walang hiya ka! Ang pamilya de la Cruz ay bumagsak dahil sa'yo! May lakas ka pa magpaliwanag? Okay, gusto mong ebidensya? Ebidensya ito! Nabuwis buhay para sa bayan. Ang mga sugat na ito ay galing sa pakikipaglaban. Hindi na ako makakaligtas. Hindi ako nagsisisi. Ngunit, hindi ako kontento. Senyor Gabriel Ann, uniforme namin galing sa pamilya de la Cruz. Tama ba? Tama. Ang uniforme ng hukbo, bilhin ng pamilya de la Cruz. Tama ba? Oo. Okay, ipapakita ko sa'yo ang ginawa ng pamilya de la Cruz at gaano ito kasama... Nakita mo ba? Ano ito? Nakita niyo ba? Ang mga mandirigma na nagbuwis ng buhay ang kanilang damit ay basura lamang kung hindi kinurakot ang De La Cruz. Paano magagawa ang 100,000 hukbo ay natalo para sa aking 100,000 kapatid. Ang De La Cruz ay dapat mamatay. Hindi ganyan. Ang uniformeng binili ko ay pinakamagandang jacket. Ang pamilya de la Cruz ay walang awa talaga. Ang paggamit ng dayame bilang jacket ay kayang gawin nyo. Ang mga ito ay inyong sariling hukbo. Dapat lang ngayon patayin ng mandirigmang espadang dragon. Gabriel, sabi ko, ikaw ang dapat mamatay. Para gamutin ka ng De La Cruz, kinurakot ang pera. Darating din ang karma mo. Katatawanan. Isang salita lang. Ang gastusin ng hukbo ay binabayad ng De La Cruz. Bakit kailangan magnakaw? Walang katotohanan! 3 taon na ang nakalipas. Si punong tagapamahala para maipadala ang hukbo ng De La Cruz. Ibinenta ang kanyang dugo para makakuha ng pera. Sasabihin mo pa ba na mula sa De La Cruz si punong tagapamahala? Ang perang ito ay nakita ko mismo na si Don ng Palasyo ibinenta dugo. Punong tagapamahala, huwag na po mag-donate. Punong tagapamahala, ang dugo ng mandirigma ay napakahalaga. Kung mapatuloy, masisira ang iyong katawan. Walang kailangang sabihin. Walang pera ang bayan. Kailangan ng hukbo ng De La Cruz. Isang patak ng dugo ko ay 1 milyon. Para sa mga mandirigma, wala akong problema na magsakripisyo. Sumisiklab ang Ginto Dragon at Tigre! Ang dugo ng punong tagapamahala. Handang ibuwis dugo. Para sa bayan ito, ang kadakilaan. Hindi ko akalain na ganito kalawak ang puso ng punong tagapamahala. Gabriel, ang walang kwenta. May lakas pa rin magpanggap na punong tagapamahala. Pero galing sa dugo. Mas mababa pa sayop. Sayang ang dugo ng punong tagapamahala na pinakinabangan ng mga hayop na De La Cruz. Ang pamilya De La Cruz ay nagnakaw pa ng galing dugo. Ako si Mateo Cruz, binigyan ng espadang dragon at pinangalan ng Mandirigbang Espadang Dragon at nangako na papatay ng mga kriminal. Ngayon, kung hindi ko papatayin ng pamilya De La Cruz, ano ang ipapaliwanag ko kay Don ng Palasyo? Kevin, may lakas ka pa rin sabihin na ang galing dugo ni Don ng Palasyo ay galing sa pamilya de la Cruz. Walang hiya ang pamilya De La Cruz. May lakas pa rin kunin ang galing dugo ni Don ng Palasyo. Ako ang tinutukoy ninyo na punong tagapamahala. Ang galing dugo ay galing sa akin. Walang hiya ka! Pinagpanggap mo pa si Don ng Palasyo na nagbigay dugo para sa bayan? Para mabuhay kay Don Mateo, kahit anong kalokohan ay sinasabi mo. Paulit-ulit mo sinasabi na ikaw ang punong tagapamahala. Ang pangit mo. Bagay ba sa'yo? Walang kala! Ikaw, ang walang kwenta na tagapagmana, may lakas pa rin magpanggap na Don ng Palasyo magpakamatay? Ang espadang Palasyo ay bigay ni Don, pinapatay ang mga traidor. Papatayin kita gamit ang espada para malinis ang iyong bibig. Patayin siya! Gamit ang espada ko, hindi mo ko mapapatay. Ikaw, traidor, may lakas ka pang magpanggap na Don ng Palasyo. No, binigyan ka ni Don ng espadang dragon. Nakaalala ka pa ba? Espada ng bayan, hindi papatay ng matapa. Siyempre, nakaalala ko. Ngunit ikaw, traidor, hindi ka dapat banggitin ang aral ni Don. Gabriel, pinagpanggap mo si Don na nagbigay dugo. Pinagnanakaw ng pera. Ikaw, walang kwenta. May isang bagay na katulad ng
Matapang? Ang pamilya de la Cruz ay nagnanakaw at pinapatay ang mga inosente! Don Antonio, may mga tao na walang hiya. Marahil ay natakot na umihi. Walang katotohanan. Gusto lang makalusot. Mateo, ikaw ay bulag. Ang Espadang Dragon ay hindi para sa iyo. Tahimik! Gabriel! Ang tapa mo lapastanganin si Don ng palasyo. 10 taon kong sinamahan si Don. Napatay ko libo-libong traidor. Ngayon, patayin kita. Gamit ang Espadang Dragon. Tanggalin ang masasamang elemento. Okay, dahil sa iyong serbisyo, tatanggapin ko ang iyong espada. Hayaan mong makita mo ang espadang ito. Makakasugat ba sa may-ari nito? Gabi! Grabe ang iyong sugat. Malakas si Mateo. Nasa antas ng hari ng mandirigma. Parang langgam si Antonio sa kanya. Takot akong... Gabby. Ang espadang ito, espada ng punong tagapamahala na patay. Milyon-milyon malakas ang galit, may dragon force, hindi ordinaryong espada, at ang iyong katawan ay sugatan. Para lang iligtas ako, naubos ang iyong lakas. Takot akong hindi mo kayang harapin si Mateo at espadang dragon. Oh, sa harap ng espada, hindi opisyal. Walang malaking gawa sa saktan ka. Kahit hari ng mandirigma ay mahirap labanan. Huwag kang magpadalos-dalos. Gabby! Huwag! Huwag kayong mag-alala. Hindi ako masasaktan. Ipapakita ko sa inyo kung tapat ang pamilya de la Cruz. Ako si Gabriel, ang may-ari ba ng Espadang Dragon? Gabriel! Espadang pumatay, malakas na lakas. At si Mateo, hari ng mandirigma, patay ka na. Ang ganyang may tapang magpanggap na may malaking gawa si Don ng palasyo, patayin ng Espadang Dragon ay napakaluwag sa kanya. Mateo, patayin siya! Patayin siya! Ang traitor na nagpanggap! Patayin ang Espadang Dragon! Gabby! Walang takot! Pinagana ang Dragon Aura! Marami sabi na may Dragon Aura ito. Kapag pinapatay ang masasama, ito ay gagana. May kapalitang magangkin na ikaw ang may-ari nito. Na yun, nag-ignite ang Dragon Aura. Ang batang ito patay na. Helus maniwala ako sa kanyang sinabi. Walang kwenta. Nila mo ng Dragon Aura! Gabi! Takot ko na! Happy! Hinagana ang Dragon Aura. Patunay na dapat siyang mamatay. May kapalitang mag-angkin. Doon ng palasyo, naghahanap ng kamatayan. Ngunit nakakapanghinayang ang Espadang Dragon na dumihan ng dugo ni Gabriel. Nakakadiri. Happy! Sumilens ka! Pinag-uusapan mo pa siya, ang pamilya de la Cruz. Nagpahirap ng marami. Sa digmaan, kinabukasan, nag-angkin siya. Na may Espadang Dragon, walang kapatawaran. Anak, masayang ang iyong pagmamahal para sa taong ito. Siya, nagnanakaw at nagpanggap bilang kagalang-galang na pinuno. Agad siyang humiwalay sa pamilya de la Cruz at bumalik sa landas. Walang kasalanan ng pamilya de la Cruz! Kagalang-galang na pinuno, ang pangalawang tagapagmana ay pinatay gamit ang Espadang Dragon. Walang pagkukulang si Mateo sa paghihiganti ng hukbo ng pamilya de la Cruz. Hindi! Si Gabi ay buhay! Sa panahong ito, nagpapangarap pa, pinatay na siya ng Espadang Dragon. Maliban kung mabuhay siya. Maliban kung siya ay talagang ang punong tagapamahala ng palasyo ng dragon. Itong kagalang-galang na pinuno! Gabi, itong... Hindi posible. Hindi siya nasaktan ng Espadang Dragon! Itong... Ang punong tagapamahala ng palasyo ng dragon? Paano nangyari to? Ang Espadang Dragon ay napakamalakas. Walang ordinaryong tao ang makalapit dito. Oh, kasya talaga ang... Ang kataas-taasan, unang tagapamahala ng palasyo ng Dragon! Gabriel! Gabi, ikaw ba talaga ang punong tagapamahala ng palasyo ng dragon? Itay, para sa bayan, kailangan kong itago ang aking pagkatao. Pasensya na po. Maganda, para sa bayan. Itay ay ipinagmamalaki ka. Hindi namin akalain si Gabi ay punong tagapamahala. Kung nalaman ng mga kuya,
Sigurado malalaman nila. Itong sing-sing ng dragon, personal na gamit ni Don ng palasyo. Ikaw talaga si Don ng palasyo. Gabriel? Siya talaga ang punong tagapamahala? Kung ganoon, ang mga sinabi namin ay nakasakit sa kanya. Baka kami ang may kasalanan. Punong tagapamahala! Ikaw talaga si Don ng palasyo. Bakit hinayaan mo magnakaw ang pamilya de la Cruz? Kaya nagkulang ang mga kagamitan sa harapan. Ang aking 100,000 mandirigma ay namatay. Dahil hindi siya ang punong tagapamahala. Gabriel, ang tapang mo! Nagnakaw ka ng sing-sing ng dragon at nagpanggap bilang punong tagapamahala. At nagbayabang pa sa harap ng lahat at sinira mo ang kayamanan ng punong. Isa lang yan, mapupunta ka sa impyerno. Parusahan siya! Don Antonio, ano ang ibig mong sabihin? Kung siya ay peke, bakit hindi siya nasaktan ng espadang dragon? Dahil sa sing-sing ng dragon na may amoy ng punong tagapamahala, kaya hindi siya nasaktan ng espadang dragon. Nagpanggap bilang Don ng palasyo. Ang tapa mong gawin yan. Parang ayaw mo nang mabuhay. Tama si Punong Antonio. Kung nakakaw siya ng gintong sining, siguradong nakakaw din ng sing-sing ng dragon. Kaya pala nagpanggap siyang bobo, gusto niyang malusutan. Ang sing-sing ng dragon, hindi lang simbolo ng pagkapunong kundi may lihim ng bayan ng Malaya. Umusbong ang bayan ng Malaya. Nagnakaw ng sing-sing, nanghihimasok sa lihim. Gabriel, ano ang tunay mong balak? Nakakatawa. Kung magnanakaw ang bayan ng Malaya na aking binuo, kayong lahat, wala kayong karapatan na tumayo dito. Mayapa! Salamat sa sinsing sa Espadang Dragon. Nakaka-survive ka lang. Paano ka nagawa na insultuhin si Don? Gabriel, humalukit kip-kip ka. Ibigay ang sing-sing. Huwag mo ako pilitin. Patayin ang pamilya de la Cruz. Ikaw ay hari ng mandirigma. Ako ang nag-promote sa'yo. Pinasok ka sa palasyo. Pinag-aralan ka. Kaya ka naging matagumpay. Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob? Gabriel, talagang walang takot ka? Si Don Mateo ay may malasakit sa pamilya de la Cruz, kaya hindi niya binigay ang buong lakas niya. Sa tingin mo, makakalaban mo si Hari ng Mandirigma? Katatawanan. Si Don Mateo, kung hindi dahil sa pagkakaibigan, sa sandaling yun, mawawala ka na. Gabi, nasa critical condition ka pa. Di mo kayang labanan si Hari ng Mandirigma. Huwag kang magpumilit. Ang pamilya de la Cruz. Sa mga taon na ito, may kaugnayan sa kanya. Kung magmakaawa ako, baka pwede. Pangalawang ate, ang dapat magmakaawa ay siya. Mateo, alam kong tapat ka sa palasyo at sa bayan. Kaya paulit-ulit kang pinatawad. Ngunit na yon, nilabag mo ang aking batas. Kumalukip-kip at Narinig niyo ba? Ang lakas ng loob niya na ipagkumbaba si Don Mateo at humingi ng tawad. Batas? Sa tingin mo ikaw ang dragon? Isang basura na umaasa lang sa pampahaba ng lakas na gamot. May lakas ka pang magyabang sa harap ng hari ng mandirigma? Para kay Don Mateo, wala kang halaga. Parang ang gintong sining ang palasyo ay lumaki ang ulo mo. Ikaw lang, di mo kayang saluhin ang isang atake ni hari ng mandirigma. May lakas ka pang ipagkumbaba si Don Mateo. Ikaw ay talagang baliw. Ikaw, tagapagmana. Ikaw ay talagang baliw. Ang pamilya de la Cruz ay nalugmok dahil sa iyo. Ako mismo ang nalaban at pupuksa ka. Alam mo ba na may mas malakas sa'yo? Ikaw lang na hari ng mandirigma ay isang walang kwenta. Ipapakita ko sa'yo ang katotohanan! Walang kalam! Paano? Paano nangyari to? Siya ay nakatalo pa, ang hari ng mandirigma. Imposible! Malakas na hari ng mandirigma. Sa buong bayan ng Malaya, sila ay mga pinuno ng kanilang lugar. Paano napatumba ni Gabriel? Ang hari ng mandirigma? Hindi ba siya si Mateo Cruz, ang mandirigmang taglay ang espadang dragon? Hindi ba siya ang pinakamalakas sa antas ng hari ng mandirigma? Hindi ba si Gabriel malapit nang bumagsak? Paano niya natalo si Mateo? Hindi ko akalain na ang gintong sining ng palasyo ay may ganitong lakas. Masyado kang mayabang. Hindi kailangan ng gamot. Ikaw ay bulag, walang alam sa mundo. Ako dito. Ipatutupad ko ang pangako bilang tagasunod. Ngayon, kung hindi kita mapapatay, ang traidor ng bayan, hindi ako makakatulog. Sunok, Dugo? Wala kang paki sa buhay? Ano? Pinilit si Mandirigma. Sunugin Dugo para lumaban.
sunugin dugo, mawawalan ng 7 taon. Pero, tataas ang lakas. Don Mateo ay gusto patayin ang pamilya de la Cruz! Mateo, gusto mo mamatay? Para sa hustisya ng palasyo, hindi bibiguin ang punong handa akong mamatay. Kailangang ipaliwanag. Hindi dapat malintikan ang pamilya de la Cruz. Pangalawang ate? Gabriel, hayaan siyang subukan. Okay, hayaan kitang ipaliwanag. Angela Mercado, ikaw ang namamahala sa kita ng De La Cruz. Ngunit para kay Gabriel, ang pangalawang tagapagmana, nilustay mo ang pondo ng hukbo ng De La Cruz. Pinapalit mo ng mababa ang kalidad. Dahil dito, 100,000 ang namatay sa digmaan. Sumuko ka na? Kahit patayin mo ako ngayon, ang pamilya de la Cruz hindi nagkasala sa hukbo. Pinapalagpasan mo pa! Sabihin mo sa akin! Forming puno ng dayami at sa digmaan ang mga luma at madaling masira. Maliban sa De La Cruz, sino pa ang makakagawa? Ang mga ito, ginawa ni Ramon para sirain kami. Anong mayon? Para mabuhay, sisiraan mo na lang ang iba. Sinabi mo ako ang gumawa? Nasaan ang ebidensya? Maraming taon akong nagtago. Maingat sa lahat, kahit gaano ka katalino. Walang makukuhang ebidensya. Etong ebidensya, Ramon Castillo, ang mga peking talaan na iyong ginawa nasa dito. Ano? Paano nangyari to? Akala mo ba sa mga taon, walang butas ang iyong peking libro? Mali! Natatakot lang akong mag-alarma, kaya hindi ko pa sinasabi. Don Mandirigma, wag maniwala sa kanya! Maraming taon na siya sa negosyo. Madali lang para sa kanya gumawa ng peking libro para siraan ako. Kitang-kita gusto niya itakwil ang kasalanan at siraan ako! Tama siya. Pwedeng peking libro para makaligtas, hindi sapat. Walang ginawa ang De La Cruz. Bagaman babae ako, alam ko rin. Ang sigasig ng De La Cruz ay hindi dapat sirain. Kung pipilitin mo akong umamin at sirain, mali ka. Patayin mo na ako. Akala mo ba hindi ako makapagpatay? Totoo bang pinatay ang De La Cruz? Don Mandirigma, patayin mo na siya. Mahusay magsalita ang babaeng to. Sa tagal ko sa De La Cruz, ang kanyang pangungurakot, pagpapalitan ng gamit, kitang-kita ko lahat. At saka, ang mga veterano at ebidensya, nasa harap mo na. Huwag kang malinang ng babaeng to. Angela Mercado, mapaglinlang ka talaga? Pinatay mo ang 100,000 hukbo ng De La Cruz at nagmamalaki ka pa dito! Angela, ilabas mo na ang ginawa ng De La Cruz sa'yo. Mandirigmang Espadang Dragon, papatay lang ng masama at hindi ka pahirapan. Walang kasalanan ng De La Cruz. Ako, walang kasalanan. Kung wala ka pa rin ba ipakit ang ebidensya, huwag kang magalit. May ebidensya ako! May ebidensya ako. Ang bato ng singsing ng dragon ay sinasabing ginawa sa mata ng dragon. Nakikilala ang totoo, nakikilala ang mabuti at masama. Kung may maglakas loob, sumumpa dito ng kasinungalingan, agad na mapaparusahan ng dragon. Pangalawang ate, may lakas ka bang sumumpa sa singsing ng dragon? Singsing ng dragon toto, gawa sa mata ng dragon, mapagkumpidensya, may kapangyarihan ng Diyos. Siya ay magnanakaw. Walang lakas siya. Kung sumumpa siya, parang hinahamon ng kamatayan. May lakas ka bang sumumpa sa singsing ng dragon? Bakit hindi? Ako si Angela Mercado, sumusumpa ng dragon. Ako at ang pamilya de la Cruz hindi nagawa ang masama sa hukbo ng de la Cruz. Kung may isang kasinungalingan, patayin ng kidlat at mamatay ng malagim. Tingnan nyo! Magbabalik ang singsing ng dragon! May mapaparusahan! Angela Mercado, magnanakaw pa. Sumumpa, malapit ka na mamatay. Hindi nagising ang mata ng dragon. Patunay na ang aking ate. Walang sinabing kasinungalingan. Walang nangyari. Walang pagbabalik! Totoo ang sumpa! May iba bang katotohanan? Don Mandirigma,
Huwag kang maloko ng mga ito! Sila lang, nagpapanggap lang ulit. Ang singsing ng dragon ay nakikilala ang totoo. Totoo yan. Ngunit ang singsing ay kay Don ng palasyo lang makakagamit. Ang totoo? Sino ang nakakaalam kung totoo ang iyong sinasabi? Tama si Ramon. Baka, parang dati na, pagtakit ng araw, pamamagitan ng pagtutuwad lang. Walang nakakaalam kung totoong singsing ng dragon. Nasa kanya ang singsing. Gusto niyang manloko. Madali lang yan, di ba? Gabriel, gusto mong gamitin ang parlor trick na ito para makalusot? Walang hiya! Gusto niyong sirain ang pamilya de la Cruz? Ang tapang mo magsalita. Akala ko, ang linis ng pamilya de la Cruz. Kung ganon, Ramon, sumumpa sa singsing ng dragon. Nagpapanggap ka lang. Naniwala ka na sa sarili mong palabas? Ano ang kinakatakutan ko? Walang kwenta. Isang singsing lang yan. Hindi ako naniniwala na may parusa ito. Subukan mo. Sige, subukan natin. Ako si Ramon, sumumpa sa singsing ng dragon. Hindi ko ginawa ang masama sa pamilya de la Cruz. Nakaliwanag uli? Gabby, tigilan mo na ang iyong palabas. Papahiya ka lang. Sumumpa si Ramon. Walang nangyari. Totoo nga si Gabriel. Nagpapanggap lang. Gabriel, parang wala ka ng patunay na ikaw ay inosente. Huwag kang magalit kung maging malupit ako. Huwag maaga. Parusa malapit na. Gabriel, nagpapanggap pa. Parusa? Katatawanan lang. Singsing ng dragon, natatakot ako. Parusahan mo na ako. Nasaan ang parusa? Nasaan ang karma? Halika, halika. Sa akin na. Nandito lang ako. Sa tingin ko, hindi mo pa naintindihan. Maraming salita. Bakit walang nangyari sa akin? Pagising ng singsing ng dragon, isang malaking pangyayari. Takot na galit si Don. Lahat ng tao, agad tulungan si Don. Aga buksan ang SS level alert. Ipabigay alam sa pulang Adila. Ilabas ang 3,000 aeroplano. Pupuna ang pangkat ng drone ng buitre. Pinakamabilis na matungo sa lungsod ng Ilaya. Opo. Ipakikaalan sa puting tigre. Lasatos ang tangke galing sa Hilata sa Patagan. Surag lungsod ng Ilaya. Opo. Ipabigay alam sa itim na pagong. 900 barko ng itim na pagong sa Karagatang Malaya. 1,000 malalakas na kanyon handa. Sa aking utos, agad bomba ang lungsod ng Ilaya. Opo. Isama ang Birded Dragon. Kasama ko punta pamilya de la Cruz. Parang nakita ko talaga. Pagkising ng dragon. Bakit kaya not backfire ang karma? Ang singsing ng dragon ay napakilabot. Bakit hindi ko narinig ito? Oh, ang magsinumali sa singsing ng dragon talagang babalik sa'yo. Nakakatakot. Sumalpak ang singsing ng dragon! Sa madaling salita, si Ramon ang pumatay sa 100,000 hukbo ng pamilya de la Cruz. Wait! Tingnan ninyo. Ang apoy ng dragon ay sumunog kay Ramon. Ngunit ang damit ni Ramon, walang kahit anong sira. Senyorita Rosa, nagkamali ka ba ng tingin? Sumuka ka ng dugo. Si Gabriel lang ang sumugod sa'yo. Gabriel, ang tapang mong magpanggap at sumugod sa akin. Akala ko talaga sumalpak ang singsing ng dragon. Si Ramon ay walang problema. Gabriel, pinagtatawanan mo si Don Mateo. Gusto mo bang mamatay? Tingnan ninyo kung siya ay ligtas. Drago! 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 Dragon! Dragon, bakit nangyari ito? Walang duda, ito ang apoy ng dragon. Napaso ang kanyang kaluluwa, kaya siya naging baliw. Tama. Ang mata ng dragon sa singsing ay malinis ang maruming kaluluwa. Ang kanyang kalagayan ay nagpapakita na marumi ang kanyang kaluluwa. Dapat mong ipaliwanag. Pamilya de la Cruz ay inusig.
Ikaw at ako ay may pananagutan. Don Mateo, ha? Pamela de la Cruz. Ay walang kasalanan. Gabby! Gabby! Hindi ko akalain, pagkatapos ng paglilinis, ang aking kaluluwa ay naging banal. Kailangan lang ang katawan at kaluluwa ay magsama. Ako ay magiging tagapagligtas ng bayan. Gabriel, walang! Hiya ka pinilit mong gamitin ang singsing ng Dragon Don Mateo. Ang kanyang kaluluwa, hindi makatayo kitang-kita. Pinilit gamitin ang singsing ng Dragon. Naiintindihan ko na. At yung sinabi mo na singsing ng dragon ay walang katotohanan. Ang totoo, pinilit din ang singsing ng dragon. Tama si Don Antonio. Ang gintong sining, kahit malakas, dapat ay tapos na. Hindi niya kayang, sa malubang sugat, labanan si Don Mateo. Ang tanging paliwanag niya si Don Mateo ay dahil ginamit niya ang sings. Kaya pala, ang lakas na natalo ako. Parang lakas ni Don ng palasyo. Ikaw pala, ang gumamit ng singsing ng dragon. Gabi, pinilit mong gamitin ang singsing ng dragon? Ang singsing ng dragon ay gamit lamang ng kunong. Pinilit mong gamitin ang lakas nito. Ang epekto nito ay mas malala. Alam niya, isang sandali pa, magbabalik ang sining. Patay siya. Siya ay walang pakialam. Don Mateo ang anak na ito una. Ninakaw ang kayamanan ng palasyo. Uminom ng gintong sining. Nagpanggap na punong ngayon. Gamit ang singsing, nahanap ang espada. At ikaw, nasugatan sa harap ng maraming tao. Gusto pang pumatay? Ang anak na ito ay nagkasala. Walang pagliligtas. Don Mandirigma! Pumatay! Gabriel, walang pagliligtas! Gabriel! Patay ka! Bob! Wala nang pag-uusap. Ngayon, mga nanakit ng pamilya ko, patay! Gabriel, sa tingin mo, dahil may singsing ay pwede ka nang magwaldas? Alam mo, ikaw ang nagdala ng malaking gulo. Ang singsing ay kayamanan ng bayan ng Malaya. Maliban sa punong, ang gumamit ng singsing ay malaking kasalanan. May balita ako. 2 tagapang-alaga ay galit na galit. Pinamunuan na ang 4 na hukbo. 1 milyon. Darating na. Ano? 4 na hukbo? 2 tagapang-alaga? 4 na hukbo ay pinakamalakas ng bayan ng Malaya. Sa pagdating ng 4 na hukbo, maaring lipulin ang isang bayan, lalo na ang maliit na pamilya de la Cruz. Ang 2 tagapangalaga ay sunod sa punong malakas na malakas, antas ng emperador. Noong una, ilang payo lang ni Don Mateo mula dakilang guro, naging hari ng mandirigma. Kung sila ay darating, lipulin ng de la Cruz, parang dinurog na langgam. Gabriel, nung ginamit mo ang singsing, hindi mo akalain na ganito ang mangyayari. Ngayon, sugatan ang iyong espiritu at katawan. Anong laban mo? 2 tagapangalaga? Anong laban mo sa milyon ng 4 na hukbo? Labanan pa ang 2 at 4 na hukbo. Sa kalagayan niya, hindi niya magamit ang singsing. Si Don Mandirigma lang ay kayang pumatay. Tapos na? Oh no! 4 na elite ay ang pinakamalakas ng bayan ng Malaya. Kayang lipulin ng isang bayan. Hindi natin kayang labanan sila. Sikat na sikat ang 2 tagapang-alada sa buong bayan ng Malaya. Kung sila ay darating, buong lungsod ng Ilaya, walang makalaban sa kanila. Ang pamilya de la Cruz ay nasa panganan. Gabi, umalis ka, huwag kami alalahanin. Asahan mo kami dito. Tama, sa anumang paraan, kailangang panatilihin ang pag-asa ng pamilya de la Cruz. Kunin mo ang mga gamot sa silid. Agad kang umalis. Magpagaling ka ng sugat. Mag-iwan ng lahi sa de la Cruz. Isang biyaya na... Gabi, agad kang umalis. Mga ate, huwag kayong mag-alala. Walang aalis na yon. Kahit ang 4 na hukbo o 2 tagapang-alaga. Kahit sila ay dumating sa harap ko, ay luluhod lamang at magsasakripisyo. Gabriel, baka ikaw ay nawala ang ulo? Ang 2 tagapangalaga ay antas ng emperador.
Walang singsing ng dragon sa harap ni Don Mateo ay parang langgam lamang. May lakas ka pa hamunin ang dalawang tagapangalaga? Kahit may singsing ng dragon, ang dalawang tagapang-alaga ay antas ng emperador, plus 1,000,000 hukbo. Kahit anong gawin ni Gabriel ay parang langgam lamang. Ako ang nagpalaki sa kanila. Tingnan natin ngayon, sino ang maghahari? Gabriel, may lakas ka pa magsalita. Punong, sa ngayon, hindi ka namin hahayaan. Gabi, agad ako umalis. Ako ang haharang. Gusto mong umalis? Huli na ang lahat. Patayin siya! Maging ka. Anong? Mateo, ano ginagawa mo? Pamilya de la Cruz ay matapang. Bago malaman ang katotohanan, huwag galawin. Parang siya talaga ang punong tagapamahala. Nabugbog ka ba? Alam mo ba itong binataan na ito ang kasalanan niya? Wala pang usapan ang pagnanakaw niya at pagpapanggap. Sa simpleng, sinabi niya sa'yo na paglapastangan ay sapat na para makulong. Ipagtatanggol mo siya. Mag-isip ka mabuti. Malapit na sila dumating. Bilang miyembro ng Palasyo ng Dragon, ngayon mo ipagtatanggol ang taong nagalit sa palasyo. Dumating na sila. Malalaman ang katotohanan. Parang gusto mong mamatay kasama siya. Later, pagdating nila, sisumbong kita sa harap nila. Ang pangalang mandirigmang Espadang Dragon, hindi na magtatagal. Hindi ko maintindihan ang isip mo. Sa halip na ipakita ang galing mo, ipinagtatanggol mo pa ang taong naglapastangan sa palasyo. Magbago ka na. Mateo, hindi ka pa lubo. Ngayon, walang mangyayari. Kahit dumating sila, dapat silang lumuhod at magpaliwanag. Gabriel de la Cruz, nagsasalita ka pa rin ng tapak. Dumating na sila. Tingnan natin ang mangyayari sa iyo ngayon. Malapit na sila! Mateo, hindi ka pa kumilos. Magkasama kayong mawawasak. Walang takot! Walang kalak! Hindi ako nagkakamali? Totoo bang dumating ang dalawang tagapangalaga? Balita ang dalawang tagapangalaga ay mga kamay ng punong tagapamahala. Bawat isa ay may lakas at nasa tuktok ng kapangyarihan. Ang galing, maraming malalaking tao ng Palasyo ng Dragon nagsama-sama! Sa wakas, narito na sila. Parang si Gabriel ay patay na. Magandang araw, mga tagapangalaga. Mga tagapangalaga, agaran ninyong parusahan ang kriminal na ito. Parusahan? Don Santiago, sino ang gusto mong parusahan? Siya! Gabriel de la Cruz! Walang respeto, nagnakaw ng santo, nagpanggap na pinuno. Binastos ang palasyo, mga tagapangalaga. Tanggalin ang ulo niya para ipagtanggol ang palasyo ng Dragon. Sino ka? Ako ay tagapalasyo ng Dragon at punong tagapamahala ng palasyo ng Alikabok. Ikaw ang nag-utos at sumalakay sa pamilya de la Cruz. Opo, ako po. Magaling. Oh, Don Antonio, magaling. Pamilya Santiago, naalala kita. Isang gawain lang po ito. Hindi po ako karapat-dapat. Gabriel de la Cruz, nakita mo ba? Dahil sa'yo, galit na sila! Oh no! Dalawang tagapangalaga, galit na sila! Dalawang tagapangalaga ay kinakatawan ang punong tagapamahala. Kung sila ay galit, galit din ang punong. Gabriel, lumuhod ka na at tanggapin ang iyong kamatayan. Sa tingin ko, kayo ang dapat lumuhod. Patuloy ka pa rin nagmumura! Ikaw na malapit ng mamatay, patuloy mong nilalabag ang palasyo. At ngayon ay nagalit ka pa sa dalawa. Ayaw mo bang mamatay? Tagapangalaga, pakalma po. Sa Palasyo ng Dragon, ang aking anak na Gabriel ay walang kasalanan. Hindi namin sinasadya. Sana'y mapatawad. Magaling lang magsalita. Kung kahit sino ay magpapanggap na punong, pagkatapos ay sasabihin na hindi sinasadya at mapapatawad, nasaan ang dangal ng palasyo? Masyado kayong umaasa. Gabriel, ikaw ang lumikha ng gulo. Kaya bayaran mo ito. Ilabas ang iyong ulo.
para hindi madamay ang buong lungsod ng Ilaya. Ikaw! Tagapangalaga, pakalma po! Alam ko na, ako ay hindi kayang tanggalin ang masamang ito. Tanggap ko ang parusa! Ikaw ang dapat mamatay. Gabriel, huwag mong akalain na walang mangyayari. Ang iyong buhay ay nasa kamay ng dalawa. Kung gusto mong buong katawan, huwag nang magmatigas. Todo ba? Ella, Nina, alam ko na, gusto ninyong bigyan ako ng buong katawan, di ba? Gabriel, nabaliw ka na! Nilabastaman mo ang dalawa! Nagtagal kayong dumating. Matapos 3 taon, hindi nyo na ako pinapansin. Pasensya po! Magandang araw doon! Doon tagapangalaga, mali po ang iyong kinakausap. Paano siya maging punong tagapamahala? Tama. Siya ay magnanakaw ng singsing ng dragon. Paano siya maging ang punong tagapamahala? Siya o talaga si Don ng palasyo? Katatawanan. Ako ay nagsilbi sa punong 20 taon. Paano hindi ko siya makilala? Kay Mateo Cruz, napakalaking tabang. Maraming taon kang tinuruan pero sinaktan mo pa siya. Siya pa talaga ang punong? Paano? Paano ito posible? Hindi posible. Kung alam ko lang, hindi ko sana tinanggihan. Patay na ako. Marami akong sinabi na hindi dapat. Patay na ako! Gabriel, siyang nga ang punong ng palasyo ng dragon. Ang kataas-taasan ng bayan ng Malaya. Bakit ako ganito katanga? Don ng palasyo? Ikaw ba talagang Don? Hindi ko akalain ang aking nilait ay ang Don ng palasyo ng dragon. Walang katumbas ang aking kasalanan. Ako ay magpapasalamat ng buhay. Ikaw ay matapat na sundalo at napagtanto ang iyong pagkakamali. Wala kang kasalanan dito. Ikaw ay ginamit lamang. Ang kataas-taasan ay papatawarin ka ngayon. Mula ngayon, maglingkod ka ng maayos sa bayan. Opo, kagarang-garan na Don. Itay. Gabi. Ikaw ba talaga ang punong? Tama. Buong pamilya de la Cruz, pagpupugay, Don ng palasyo! Pagpupugay, Don ng palasyo! Ano man ang aking estado, palaging ako si Gabriel ng pamilya de la Cruz. Ang iyong anak at inyong kamag-anak. Ang aming Gabi ay talagang nagtagumpay. Wala man numan mga ate. Ako si Gabriel. Hindi ako makakalimot. Sa mga mabait sa akin, ngunit sa mga manlait, babayaran ko ng dugo. Naiintindihan ninyo ba? Pagpupugay! Doon ng palasyo! Patawarin po kami! Gabriel! Hindi! Doon ang palasyo! Bigyan mo ko ng buhay! Wala akong paningin! Deserve ko mamatay! Huwag po kayong Hindi namin intensyon! Magpatawad po kayo! Hayaan niyo na kami! Bakit kayo nagsasabi niyan? Si Antonio kaya kontrolin ang lahat. Pinoprotektahan ng trono. Ang katayuan niyang malaki ay mas mataas sa akin, hindi ba? Hindi! Walang katotohanan ang sinabi ko! Huwag niyo pong isipin! Walang utang na loob, binigyan ng biyaya ng palasyo ng Grabon. Ngunit nagbabastos. Ako, hindi ko alam na siya ang punong. Kung alam ko, hindi ko magagawa ang ganun. Kayo ang nagudyok sa akin. Hindi mo alam na ako ang punong. Pero alam mong ang pamilya de la Cruz ay matapat. Pinadbaliktad mo ang katotohanan. Nilait mo ang pamilya de la Cruz. Nilait mo ang mga bayani ng de la Cruz. Nang bantahin mo ang buhay ko. Ano ang hindi mo alam? Antonio, deserve mong mamatay. Bastos na kagalang-galang. Nilight ang palasyo ng dragon. Ganito ang kapalaran. Wala akong paningin. Hindi ko nakilala. Magpatawad po kayo. Pasensya na doon ng palasyo. Hindi dapat namin kayo nilait.
Bigyan niyo po kami ng buhay! Magpatawad po kayo! Oh, Limang Don, hindi lang sa akin kayo humingi ng tawad. Tumayo na kayo! Anak, ang kasalanan ay sa akin. Tulong sa akin. Don Santiago, Magingat, wala na tayong relasyon. Sa iyong paghingi ng tawad, hindi ko pinapatawad. Ang sakit na ginawa mo sa akin at kay Gabi, hindi mababayaran ng sorry. Angela, ang kasalanan ay sa akin. Tulong sa akin. Hindi ako ang dapat mong hinga ng tawad. Si Gabi ang pinakanasaktan. Kung talagang naghihingi ka ng tawad, ilipat ang lahat ng ari-arian ng De La Cruz kay Gabi. Ang buong pamilya De La Cruz ay may utang na loob sa kanya. Opo, ililipat ko na. Luz, ang kasalanan ay sa akin. Hindi dapat akong ganoon sa inyo. Anong tawad? Sumuko lang sa kapangyarihan. Kanina nagpakatuta at ng ape. Hindi ba magaling ka? Ako! Rosa, hindi man lang kita hininga ng pabor pakiusap. Isipin ang lahat. Isipin ang pamilya De La Cruz. Sa pagpasok ko sa De La Cruz, ay De La Cruz na ako. Sunod ako kay Gabi. Maria, pakiusap, tulong sa akin. Ang siglong pamana ng Salvador, huwag ipahamak. Itay, kung alam mo ito, bakit ganoon? Sunod ako kay Gabi. Kami rin. Kung ganon, sige. Maliban kay Don Salvador, ang apat na Don, Sison, Villanueva, Santiago, tanggalin ang apat na Don. Ang lahat ng ari-arian, ilipat sa mga lugar na nasa... Obo! Salamat, Tom. Walang katulad si Don. Ang gintong sining na ito, pag ibigay ay 5 piraso. Mga anak ng 5 Don, mapiling si Don ay talagang biyayang galing sa langit. Ang mga sugat ninyo, hindi pa gumagaling. Ako na ang magpapagaling sa inyo. Gabi, masyadong mahal ito. Wala namang problema sa sugat ko. Isa lang itong pagbabalik buhay na sining. Madali ko lang makuha. Huwag na kayong tumanggi. Gabi. Mga ate sabi ni Itay, may kailangan kayo... Opo, ang lahat ay tapos na. Kami, may sasabihin sa'yo. Anong kailangan? Para sa iyo ito. Milagang ginseng at deer antler. Uminom ka na. Hindi ba may kailangan? Bakit naging pag-inom na? Uminom muna. Sabihin mo muna ang kailangan. Siyempre.